Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Creator of heaven and earth, for His covenant with us is perpetual. It will never be broken. His promises will stay for all eternity. Ano yung promise ni Almighty Father ngayon? That He will take care of us. That He will be our God. And He will provide for us everything. And we will live with Him and Jesus Christ in His heavenly kingdom. So there will be peace and joy and gladness and celebration with our Father. Wala nang pains and sufferings. And I praise Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, for His sacrifice on the cross. The Almighty Father lifted up the name of Jesus Christ above all other names. And so Jesus is our Savior. He is the coming King. And He is sharing His gloriousness with us. And He showed us that there is strength in humility. See, Jesus Christ, when He was in this world, He humbled Himself. Even though He is God, He humbled Himself like a mere man, just like us. And so, kung kaya ni Jesus yon, gagayahin natin si Jesus. We will get the strength from our Father and Jesus Christ and the Holy Spirit so that we can overcome this world, the pains and trials and sufferings and tribulations of this world. Last time we read Jeremiah chapter 51, pero kalahati lang, ano? So, itutuloy natin tong Jeremiah chapter 51 kasi mahaba siya. So, i-recap muna natin yung first half of Jeremiah chapter 51. So, ito yung Battle of Gog and Magog. Inihiwalay na ni Almighty Father ang kanyang mga anak sa mga wicked people. Hindi iniwan ni Almighty Father ang kanyang mga anak. Yun ang promise niya. Never iiwan ni Almighty Father yung kanyang mga anak. Yung mga nagtitiwala sa Kanya. Nakalagay sa verse 5 of Jeremiah chapter 51, For Israel is not forsaken, nor Judah, by his God, the Lord of hosts. Though their land was filled with sin against the Holy One of Israel. Kahit na madumi ang mundo na to, corrupted, due to the wickedness of the people, isasave ni Almighty Father yung mga tao na nagtitiwala sa Kanya. Kaya kung si Almighty Father, faithful siya sa atin, sa Kanyang promises, dapat maging faithful din tayo sa tatay natin. Faithful din tayo kay Jesus Christ, ating Redeemer. At si Almighty Father, He will avenge Himself. Dahil itong mundo na to ay puno ng wickedness and evilness. At ang mundo na to ay deranged. Therefore, the nations are deranged. Nakalagay sa verse 7. Deranged means crazy or mentally unstable, demented. Nabaliw sa kayamanan. Kaya lahat ng mga tao greedy, baliw sa pera, baliw sa material things. Kaya ang ginagawa ng mga tao, nag-aaway-away. At baliw din sa power. Kasi with power, kasama doon yung fame, kasama na rin doon ang material possessions. Kaya yung mga tao, baliw.
Hindi nila alam na yung mga bagay na yun, it's temporary. Ang permanent, si Almighty Father, si Jesus Christ. Kaya ang gagawin ni Almighty Father, sisirain niya ang mundo na to. Tatanggalan niya ng mga tao. It will be desolate. Magiging dystopian society. No? Baka tanong kayo ng tanong, ano ba ang ibig sabihin dystopian society and dystopian society? Ano ba ang ibig sabihin dystopian? Gaya ng sabi ko yung parang movie na Mad Max, na yung meaning ng dystopian, ato ay yung corrupt and ineffective, or yung government ineffectual. Kaya sira yung mundo. So, parang nightmare. Dahil wala na rin mga technology. Tatanggalin ni Almighty Father yung mga bagay na pinagyayabang ng mga tao. Nung pagdating ni Jesus Christ, kasi ito tapos nang dumating si Jesus Christ dito sa Battle of Gog and Magog, yung pagdating ni Jesus Christ, sa verse 9, we would have healed Babylon. Na-healed sana yung Babylon. Pero hindi siya gumaling. Nagpatuloy sa kasalanan. Dahil wala nang mga nagtuturo. Dahil lahat ng mga nagtuturo about kay Almighty Father, about kay Jesus Christ, kasama na ni Jesus Christ. So, ang nakagisna na katuruan ng mga tao nun ay yung namana nila sa kanilang mga wicked parents or ancestors. Patuloy pa rin sila sa pag-worship ng idols. Dahil yun ang natutunan nila sa kanilang mga magulang, na may mark of the beast na itinapon na sa impyerno. Yun ang natutunan nila, yun ang kinagisnan nila. It's a culture and tradition handed down from generation to generation. Mali ang itinuro sa kanila. Yung pag mangyayari to, hindi naman nila makikita si Almighty Father. Hindi rin makikita yung mga angels. At hindi rin makikita si Jesus Christ. Dito, magkikita na lang na nag-aaway-away sila. Hindi nila alam. Kaya nga, drunk di ba binabanggit drunk? Hindi nila alam, hindi sila aware. Kahit yung mga calamities and tragedies na dating, hindi kayo makakarinig ng sound ng trumpet. Ang makakarinig ng sound trumpet, sa heaven yun. Ang makakakita ng mga angels, ang makakakita kay Jesus Christ, pagdating ni Jesus Christ, yung mga tao na nagtitiwala sa Kanya. Pero yung mga tao na mga wicked, bulag sila, hindi nila makikita. Kasi si Jesus Christ, He's holy. Kaya yung mga tao na nagtitiwala sa Kanya, yung puso, malinis, yun ang makakakita kay Jesus Christ. At saka sa mga heavenly beings. Kaya yung mga nakikita nyo ngayon sa internet, hindi ganun, hindi basta-basta ganun makikita. Kailangan malinis ang puso ng tao para makita yung mga heavenly beings, makita si Jesus Christ. Dahil pag ang isang tao wicked siya, tapos nakita niya si Jesus Christ, mamamatay siya. Diba? Kailangan malinis siya no? Ano yung malinis? Yung puso, yung intention, yung ginagawa, yung pananampalataya kay Almighty Father. Dito sa Battle of Gog and Magog, sa Jeremiah chapter 51, sa first half na binanggit natin, ito yung mundo. Kaya nga, O you who dwell by many waters, napapaligiran ng tubig ang mundo. Abundant in treasure, maraming treasure. Maraming mga animals, plants, may mga minerals na nakukuha ang tayo sa mundo. Pero dahil sa wickedness of the people, agawan ng agawan,
sa lupain at na-corrupt ang tao dahil sa pag-aagawan. Example, no, yung mga bagay na mga mura lang bilhin, bakit nagmamahal? Ha? Bakit nagiging mahal? Mura lang ang bilihin. Example sa damit, no? Pareho lang na damit, yon. Pero bakit mas mahal yung isang damit na hindi naman maganda kumpara sa damit na maganda pero ba't mura? Ano ang pagkakaiba? The greediness of the people. Pangalan ko yan, maganda yung pangalan ko, kailangan mahal ang presyo. Greedy. Naintindihan natin? Kailangan mas malaki ang tubo dahil mahal yan. No? Nakalagay dyan yung pangalan, pero pag tinanggal mo yung pangalan, same pa rin. Same lang ng quality, ng mura. Nilagyan lang ng pangalan. Ano ang tawag doon sa taong ganun? Arrogant. Maiintindihan mo sana kung may ibang component. Pero hindi eh. Halimbawa, parehong leather. Oh. Bakit mas mahal yung isa kumpara sa isa? Kasi isa may pangalan. Nandun yung pangalan. Wickedness, greediness, arrogance. Sa tingnan niyo, masaya si Almighty Father. Hindi masaya si Almighty Father sa galit. Kaya nga galit si Almighty Father. At tapos pa, ibang mga items pa, mga substandard. No? Iko-compare mo sa iba. Tinataasan ng presyo. Pero yung kung paano gawin, nililiitan yung mga materials. Mura ang materials, pero ibebenta ng mahal. Hindi patas ang tao. Saan na nakuha yun? Kay Almighty Father bang ugali yun? Hindi ganun si Almighty Father. Our Father is good. All goodness comes from our Father. Incomparable si Almighty Father. So, kanina nakukuha yung ganong ugali? Ng kasakiman. Dito sa verse 17, no, everyone is dull-hearted. Ano yung dull? Walang isip, hindi marunong. Yung puso, hindi marunong. Hindi marunong magmahal ng kapwa-tao. Puro pang sarili lang. Without knowledge, walang alam. Every metalsmith is put to shame by the carved image. Carved image. Punong-puno ng carved image ang mundo. For his molded image is falsehood. Yung mga image na nakamolde, falsehood, hindi totoo, hindi powerful, hindi mataas ang value. Even dun sa mga artworks na akala mo, hindi, matagal na yan eh. Kaya mataas ang value niyan kasi matagal na yan. Ano pa yan? Ginawa pa yan ni ano? Sino ba yun? Da Vinci. Ginawa pa ni Da Vinci yan. Baliwala kay Almighty Father yan. Sino ba si Da Vinci? Makasalanan ding tao. Sineselebrate ng mga tao yung gawa niya. O ano, mabubulok din yun, masisira din yun. Yung mga artworks na pinagyayabang ninyo, na pagmamayari ninyo, na nakikipagpatayan kayo para lang makuha yung artworks na yun. Napakamahal kahit buhay ng tao, aanuhin ninyo kapalit ng maliit na artworks na yun. Hindi importante kay Almighty Father yung gawa ng tao. Ang importante kay Almighty Father yung kaluluwa ng tao. Tayo.
tayo ang kanyang inheritance. Hindi naintindihan ng tao. Dahil nga mahilig sa material things. And there is no breath in them. Hindi naman gumagalaw. Hindi gumagawa ng mabuti, hindi rin gumagawa ng mali kasi hindi naman gumagalaw eh. So pag yon nakafocus ang tao, ano sila? Futility, a work of error. At saka sa oras ng punishment, they will perish. Yung mga tao na nagbibigay importansya sa mga kasinungalingan, sa falsehood, sa carved image. Pero si Almighty Father, hindi katulad ng carved image. Si Almighty Father, siya ang creator ng mundo. Hindi katulad ni Jesus Christ, ang carved image. Si Jesus Christ, nag-ascend siya sa heaven. Hindi niya kailangan ng tagabuhat. Hindi niya kailangan na may magpipintura ng mata niya, magpipintura magbabarnis ng kanyang hita, tatahian ng damit. Hindi kailangan na Jesus noon. Holy si Jesus. Just like the Almighty Father. Hindi makakapture ang image, ang holiness, ang gloriousness ni Jesus Christ at saka ni Almighty Father. Kaya yung mga image na yun, those are falsehood, kasinungalingan. Gawang tao, na ang gumawa ng tao na yun, makasalanan din, no? Makasalanan ng tao. At ang gagawin ng tao, pinagkakakitaan ng pera. Ginagawang negosyo. Ginagawa mong negosyo. Libre si Jesus Christ, libre si Almighty Father. Ang kailangan ni Almighty Father, yung puso natin. Tayo ang battle axe ni Almighty Father. Dahil sa atin, sisirain niya ang mundo. Bibigyan niya tayo ng hustisya, ng justice. Kasama niya tayo with you. Sabi ni Jesus Christ, saka ni Almighty Father, with you, I will break in pieces the horse and its riders. With you, I'll break in pieces the chariot and its rider. With you also, I'll break in pieces man and woman. With you, I'll break in pieces old and young man and maiden, shepherd and his flock, farmer and his yoke of oxen, governors and rulers. Kasama tayo, will us. And I will repay Babylon. Pagbabayarin ko ang mundo. Pati na ang mga tao na wickedness dahil sa mga kasalanan na ginawa nila na nakita mo. Ibabagsak ni Almighty Father ang mga arrogant people. Mga taong pinagmamalaki nila ang kanilang mga pinag-aralan, ang kanilang mga inbensyon. Bali, wala kay Almighty Father yun. Susunod ni Almighty Father. And the world, the earth will be a desolate forever. Pag sinabi ni Almighty Father na desolate forever, it will be forever. May isang salita si Almighty Father, hindi kagaya ng tao. Ang tao, wicked. Hindi nag-keep ng promise. At kung magpa-promise man, mayroong mga hidden agenda. Si Almighty Father, wala. It's pure love from the Almighty Father. Because He created us, anak niya tayo. Punong-puno na pagmamahal si Almighty Father sa atin. Iingatan niya tayo. Iingatan niya yung mga taong nagtitiwala sa Kanya. Yung mga taong bumalik sa Kanya at humingi ng tawad. Yung mga taong nagtiwala kay Jesus Christ.
At yung mga mighty men na akala nating malakas, no? Hindi lang physically, kundi akala natin matalino, no? Ano mangyari sa mga? Their might has failed. They became like women. Mahina. Matatakotin. The time of her harvest will come. Dito tayo sa verse 34 ng Jeremiah chapter 51. Nebuchadnezzar, the king of Babylon, has devoured me. He has crushed me. Baka sabihin niyo, akala ka ba servant ni Almighty Father? Si Nebuchadnezzar, king of Babylon, di ba sa medyo bandang harapan ng Jeremiah, binabanggit si Nebuchadnezzar na favored ni Almighty Father, si Nebuchadnezzar. Ibang context yon, sa iba ang ibig sabihin dito. Sinisimbolize ni Nebuchadnezzar dito, King of Babylon, yung powerful, no? Hindi siya si Nebuchadnezzar, pero inihalin tulad lang yung power kay Nebuchadnezzar, meaning malaki ang sakop at powerful. So sino itong binabanggit ng Nebuchadnezzar, the king of Babylon, dito sa verse 34? Na he has devoured me, he has crushed me, he has made me an empty vessel, he has swallowed me up like a monster, he has filled his stomach with my delicacies, he has spit me out. Ibig sabihin, ginamit lang ang mga tao. Dinurog ang mga tao. At ginamit lang. Sino to? Si Lucifer to. Ginagamit niya ang mga tao para saktan si Almighty Father. Hindi naiintindihan ng mga tao. Akala ng mga tao, pag napunta sa impyerno, celebrate tayo. Akala na disco ang impyerno. Akala na party 24 hours ang impyerno. Hindi nila alam. Mahihirapan ang mga tao sa impyerno. Hindi nila alam. Kaya nga, di ba, father of all lies, si Lucifer. Nagsisinungaling siya sa mga tao. Kaya kung sinungaling ka, ang tatay mo, si Lucifer. Nagsisita ng tatay mo kung sinungaling ka. Let the violence done to me and my flesh be upon Babylon. So verse 35, the inhabitant of Zion will say, and my blood be upon the inhabitants of Chaldea. Jerusalem will say. Ano to? Vengeance for the people of the Almighty Father. Kasi ito yung violence na ginawa sa akin, mapunta sa Babylon. Sabi ng inhabitant ng Zion. At yung dugo ko, mapunta sa mga tao sa Chaldea. Ibig sabihin, mga nakatira sa Babylon. Ibig sabihin, bibigyan ni Almighty Father ng justice ang kanyang mga anak. Therefore, thus says the Lord, verse 36, behold, I'll plead your case and take vengeance for you. Kaya nga nakalagay dito, I will take vengeance for you. I will dry up her sea and make her springs dry. Ibig sabihin, there will be no blessings. Sa time na yon, magiging unfruitful, unproductive, mahihirapan makakuha ng pagkain ang mga tao. Scarcity of resources. Kaya nga ito yung parang nightmare, no, ng mga tao sa future. Na ngayon, natatakot na yung mga tao na baka hindi makakain, famine. O ibibigay ni Almighty Father yan. Ibibigay ni Almighty Father. Huwag kayo mag-alala. Gusto nyo yun, di ba? Kinatatakutan nyo yun. Kaya kayo nag-iipon ng kayamanan dito sa lupa. Kaya kayo greedy. It's because natatakot kayo, maubusan kayo. O sige, gagawin ni Almighty Father yun.
Yung kinatatakutan ninyo, mangyayari dahil sa greediness ninyo. Verse 37, Babylon shall become a heap, a dwelling place for jackals. Binanggitin naman ng mga jackals, cold-hearted people who do not have regards for others, selfishness, an astonishment and a hissing without an inhabitant. So anong mga nakatira lang? Jackals, mga ugali na cold-hearted, walang puso, walang inhabitant, kundi mga taong puro cold-hearted. Verse 38, they shall roar like lions, they shall growl like lions as whelps. Sisigaw sila or mag-make sila ng sound gaya ng pagro-roar ng lion. At mag-growl sila like lions as whelps. Ano ba yung lions as whelps? Pag ang isang lion, nasaktan siya, nasugatan na siya, nag-growl pa rin siya, no? Sumisigaw pa rin siya. Pero yung sigaw niya, parang helpless na siya. No? Yun yung ibig sabihin ng whelps. Nasasaktan na siya. Yung growl na may sakit, na painful. Yun ang whelps. Verse 39, in their excitement, I will prepare their feast. Sabi ni Almighty Father, iaayusin ko ang kanilang celebration. I will make them drunk. Hayaan ko silang malasing sa kanilang sariling mga kalokohan. That they may rejoice, mag-celebrate sila, and sleep a perpetual sleep and not awake. Matutulog sila ng habang buhay, hindi na sila gigising. Ano tong hindi nagigising? Ibig sabihin nun, not awake, sleep a perpetual sleep, and not awake. No future and a hope. Pag sinabing perpetual sleep, hindi na magigising, yun yung second death. Hindi sila mapupunta ng heaven. They will never have rest. Akala nila puro enjoyment, puro kasi nga excited sila, no? Sa kasalanan na ginagawa nila. Hindi sila they don't have any regards for other people. Lahat kanya-kanya. Dahil nga, ng time nito, wala nang nagtuturo sa kanila ng mga righteousness tungkol kay Almighty Father, tungkol kay Jesus Christ. Dahil nga, yung mga tao na faithful followers of the Almighty Father and Jesus Christ, nasa heaven na. Kaya kawawa yung mga tao na to. Pero they will decide for themselves. Silang nagdedesisyon ng kanilang sarili. Verse 41, oh, how Sheshach, a code for Babylon, yung Sheshach, no? Kasi pag yung Babylon, Hebrew word yon or Aramaic, may mga letters yon. Pag binaliktad mo yon, may code yun eh. Di ba ngayon mahilig sa code yung mga tao? So yung Babylon nun, nangyari na rin yan yung code. Na yung Babylon, yung letters ng Babylon, o yung mga, ano bang, letters ba ang tawag sa mga, ano ng Babylon? Mga drawing, paano basahin ang word na Babylon. Ngayon binaliktad yon. Nung pagkabaliktad yung pagkakasulat ng Babylon, ang lumabas pag binasa mo, Sheshach, no? So ito yung code ng word ng Babylon, na pag hindi mo gustong banggitin ang Babylon, binaliktad nila yung word na Babylon sa letters, hindi letters ang tawag nila doon, di ba? Ano bang mga hindi naman hieroglyphs dahil Egypt yun. Hindi ko alam ang mga symbol ng
Hebrew or Aramaic, no? Binaliktad. So, ang basa, Sheshach. Oh, how Sheshach is taken. Oh, how the praise of the whole earth is seized. How Babylon has become desolate among the nations. Laging sinasabing desolate. Kasi nga, man will become rare like Ophir. Like gold of Ophir. Ba yun? Verse ba yun? Ito, sa Isaiah chapter 17 verses Isaiah chapter 13, verses 12 to 17. Kaya nga desolate ang land. Bakit magiging desolate? Paano magiging desolate? Sabi dito sa Isaiah chapter 13 verses 12 to 17, I will make a mortal more rare than fine gold, a man more than the golden wedge of Ophir. Therefore, I will shake the heavens, and the earth will move out of her place in the wrath of the Lord of hosts, and in the day of his fierce anger. It shall be as the hunted gazelle, and as a sheep that no man takes up. Every man will turn to his own people, and everyone will flee to his own land. Everyone who is found will be thrust through, and everyone who is captured will fall by the sword. Their children also will be dashed to pieces before their eyes. Their houses will be plundered, and their wives ravished. Behold, I'll stir up the Medes against them who will not regard silver. And as for gold, they will not delight in it. No? Binanggit yung Medes. Na binanggit din dito sa Jeremiah chapter 51. Verse 42, the sea has come up over Babylon. She's covered with the multitude of its waves. Ano yung sea na yun na lulukob sa Babylon? Bombarded with all kinds of plagues and calamities. Covered with multitude of its waves. No? Verse 43, her cities are a desolation, a dry land and a wilderness, a land where no one dwells, through which no son of man passes. Mawawala ang mga tao. No? Yung napanood ko dati na na Korean dystopian society or dystopian movie. Example, mga dystopian movie yung ano na siya, yung sira yung mundo. Yun, yung Mad Max, no? Yung itsura, pero yung hindi istorya, yung itsura lang ng mundo. Badland Hunters. Ganon yung itsura ng mundo. Although may mga bagay sila, may kotse, pero walang gasolina. Hindi aandar. Merong mga may mga weapons sila, pero usually ang weapons nila puro mga sword kasi yung mga guns wala na yung mga ano ba tawag doon? Mga bullets. Wala nang gumagawa. Wala na ring internet noon. Verse 44, I will punish Bel in Babylon. Bel or Baal, yun isang Babylonian god. Sinasamba ng mga tao. Yun din ay si Lucifer. And I'll bring out of his mouth what he has swallowed, and the nations shall not scream to him anymore. Yes, the wall of Babylon shall fall. Pag sinasabing wall of Babylon, no, yung
Wala nang magpo-provide. Okay? Wala nang pader na masasandalan. At saka binanggit dito, and I will bring out of his mouth what he has swallowed. Dito sa verse 34, di ba, nabasa natin dito, Nebuchadnezzar, the king of Babylon, has devoured me. He has crushed me. He has made me an empty vessel. He has swallowed me up like a monster. He has filled his stomach with my delicacies. He has spit me out. So he has swallowed me up like a monster, di ba? Kaya nabasa natin dito sa verse 44, si Bel or Baal or si Lucifer, yun, and I'll bring out of his mouth what he has swallowed. So si Nebuchadnezzar dito sa Jeremiah chapter 51 symbolizes powerful siya, na siya si Lucifer, na nag-corrupt ng mga tao. So wala nang masasandalan ang mga tao dahil masisira. Wala nang may pagmamalaki ang mga tao. Dahil ang pinagmamalaki ng mga tao ay kanilang lupain. Nakikita niyo yung lupain yan kahit saan. Tingin nyo, akin yung lupa na yan. Wala na may pagmamalaki. Wala nang lugar na may magiging proud ang mga tao. Wala nang mga magrarally ng pride, no? Asa na ang pride ngayon ng mga tao? Mawawala. Verse 45, my people go out of the midst of her, and let everyone deliver himself from the fierce anger of the Lord. Di ba sabi ni Almighty Father sa Book of Revelation, come out of her, my people, sa Babylon. Umalis kayo. Ibig sabihin nun, huwag tayong makisama sa gawa ng mundo na to. Maging iba tayo. Magtiwala tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Ano ang version? Come out of her, my people. Revelation chapter 18 verse 4. Huwag tayong makipag-partake sa kasalanan ng mundo na to. Dahil hindi naman talaga tayo makakaalis ng mundo na to. Nandito tayo. Kaya lang sinasabi ni Almighty Father na, come out of her, my people, or my people go out of the midst of her. Huwag tayong makisali sa gawa ng karumihan. And let everyone deliver himself from the fierce anger of the Lord. Paano natin ma-deliver ang ating sarili from the fierce anger of the Lord? By deciding to choose our Father. Piliin natin si Almighty Father. Piliin natin si Jesus Christ. Verse 46. And lest your heart faint, and you hear, and you fear for the rumor that will be heard in the land. A rumor will come 1 year, and after that, in another year, a rumor will come and violence in the land, ruler against ruler. Laging may maririnig na war. Diba? Ngayon pa lang, hindi na matapos-tapos. Baka magkagulo, baka may war. Diba? Ngayon pa lang eh. Pero, rumor lang yan. Rumor lang. Hanggat hindi inaalaw ni Almighty Father, hindi mangyayari yan. Kaya walang rest for the wicked people. Dahil yung takot nila, takot na kapag nagkaroon ng gera, or war, o ng gulo, paano na ang negosyo, paano naman kayamanan ng mga ari-arian, saan tayo magpupunta. Pupunta ng ibang bansa, may gulo din, o saan kayo ngayon pupunta? Walang mapupunta ng tao. Saan tayo pupunta? Sa tatay natin. Verse 47, therefore, behold, the days are coming, malapit na, that I will bring judgment on the carved images of Babylon. Hindi matapos-tapos ang pagbabanggit ni Almighty Father ng carved images of Babylon. Baka sabihin niyo, sa Babylon lang yan. No. Ang mundo natin, Babylon, ang carved images, graven images, mga
bagay na binibigyan nyo ng pagpapahalaga. Nag-offer kayo ng incense, nag-offer kayo ng kandila, nag-offer kayo ng pagkain, sa semento, sa bato, sa kahoy, sa ginto, sa made in brass. Gumagawa pa kayo ng napakalaki na giant na carved image. Pinagkakagastusan nyo ng malaki. Binabayaran ninyo. Si Jesus hindi na mabayaran yun. Hindi ba ka-capture ng pinapagawa nyong image, yung mukha ni Jesus Christ, the Almighty Father. Tigilan na ninyo. Pero hindi yun titigilan, di ba? Bakit? Wicked heart. Blinded by this world. Hindi nyo naiintindihan. Bakit hindi nyo naiintindihan? Isipin niyo bakit niyo naiintindihan. Her whole land shall be ashamed, and all her slain shall fall in her midst. Maipapahiya ang mundo na to. Verse 48. Then the heavens and the earth and all that is in them shall sing joyously over Babylon, for the plunderer shall come to her from the north, says the Lord. Plunderers coming from the north. Anong ibig sabihin ng coming from the north? Yung north from heaven. Sino yung mga plunderers? Papadala ni Almighty Father. Yun, sisirain ang para masira ang mundo na to. Angels of the Almighty Father. Verse 49. As Babylon has caused the slain of Israel to fall, so at Babylon the slain of all the earth shall fall. Anong ibig sabihin nito? Yung Babylon ang naging dahilan para ang mga tao ay magkasala. Ang mundo na to naging dahilan to dahil sa ating mga nakikitang mga bagay. Gusto natin maging mayaman tayo, kaya agawan na lang tayo na agawan. Naging cause ng away ng mga tao ang mundo na to. At saka ang mangyayari ngayon, so at Babylon the slain of the earth shall fall. At mangyayari ngayon dahil ito ang pinag-aawayan itong mundo na to, kayamanan ng mundo na to, ano mangyayari? Yung mga tao mamamatay dito sa mundo na to. Ito pinag-aawayan, di ba? So dito rin mamamatay ang mga tao sa mundo na to. Pinag-aawayan ninyo Pag sinabing namamatay, second death, namatay physically, and then yung soul mapunta sa impyerno. Verse 50. You who have escaped the sword, get away. Do not stand still. Remember the Lord afar off, and let Jerusalem come to your mind. Ikaw na naka-escape ng sword. Ikaw na naka-escape ng galit ni Almighty Father. Paano natin na-escape yung galit ni Almighty Father? Humingi tayo ng tawad kay Almighty Father. Bumalik tayo sa tatay natin. Get away. Do not stand still. Remember the Lord afar off. Laging iisipin natin si Almighty Father. And let Jerusalem come to your mind. Ano yung Jerusalem? What does Jerusalem mean? Peace. No? Salem kasi means peace. And let the peace come to your mind. Saan natin makukuha yung peace? Magre-reign sa mind natin ang kapayapaan. Saan natin makukuha ang totoong peace? From the Almighty Father. So those who return to the Almighty Father will experience bliss, peace. Laging iisipin natin yan. Si Almighty Father. Dahil pag na kay Almighty Father tayo, lahat provided sa atin. Kasi on our own, we cannot do anything. Verse 51. We are ashamed because we have heard reproach. Shame has covered our faces. For strangers have come into the sanctuaries of the Lord's house. Sino yung mga strangers na ito na pumunta sa sanctuary ni Almighty Father? Kasi ang mundo na to talaga is created by the Almighty Father, this world. So ito ay sanctuary dapat ni Almighty Father. Pero dahil sa kasalanan ng mga tao,
na mayari ang kasalanan ng mga tao. Ano na ngayon na nangyari? Dominado na or dominated na ng mundo na to. Dominated na ng mga sinful people. Ang mundo na to, hinayaan nilang lumaki yung ahas, naging dragon, naging leviathan. O baka i-celebrate nyo na naman ng dragon, malapit na. Tandaan ninyo, ibig sabihin ng dragon. Si Satan yon. Nakalagay sa Bible. Dragon, si Satan yon. Si Lucifer yon. Baka i-celebrate nyo. Nagkaroon ng pakpak. Lumipad na. Lumaki. Kahit sa ilalim ng dagat, Leviathan, naging sinakop niya ang mundo na to. Pero ang gagawin ni Almighty Father, itatapon siya sa lake of fire. Kaya wag niyong sasambahin ang dragon, wag niyong isi-celebrate. Gaya ngayon, sabi, ano daw, Year of the Dragon daw ngayon. Ay, hindi ko alam. No? Nabasa ko lang, Year of the Dragon daw. Ano, year ng demonyo, ganon. Kasi ang dragon, demonyo eh. Walang year, bakit mabibigyan ng year yan? Kaya yung celebrate natin lagi, yung goodness of our Almighty Father. Every day, celebrate Jesus. Every day. Hindi lang pag may sabi niyo Pasko, isi-celebrate. Pasko lang, saka lang kayo nagbibigayan. Saka lang kayo nagiging mabait. Pero yung ibang araw, anong ginagawa niyo? Nag-aaway-away? At saka yung dragon, ang pinopromote nun is yung kayamanan dito sa lupa. Kaya nga fortune eh. Gusto nila ng fortune, prosperity. Ganon ang gusto ng mga tao na sumasamba sa dragon. Sineselebrate yung dragon. Baka sabihin, hindi kasi may lahi kaming Chinese, kaya nasi-celebrate. Kahit na panlahi ninyo. Ba't wala ba kayong lahi ni Almighty Father? Created tayo in God's image and likeness. Iisa tayo. Galing tayo sa tatay natin, yung kaluluwa natin. Huwag natin i-disregard yung tatay natin. Puro pagmamahal ang binibigyan niya sa atin, tayo binibigyan natin sa tatay natin, puro kasamaan. Hindi na tayo tumigil sa paggawa ng kasamaan. Nagko-compromise, no? Christian ka na. Wag mo nang i-celebrate yung mga bagay na ayaw ni Almighty Father. Ano bang importante sa inyo? Yung bagay na culture and tradition ninyo? O yung si Almighty Father? Na kaya ni Almighty Father itapon yung kaluluwa mo sa impyerno at doon ka na habang buhay for all eternity. Verse 52, therefore behold the days are coming, says the Lord, that I'll bring judgment on her carved images. And throughout all her land, the wounded shall groan. Kahit dragon, may carved images kayong dragon, naka-display pa sa bahay ninyo. Meron pa kayong palaka, meron pa kayong rabbit, ano pa ba meron kayo? Lahat na lang ng mga creature, ginawan ninyo ng statue para sambahin, para pampaswerte. Ano ang mahalaga sa inyo? Yumaman sa mundo na to? Na temporary lang? Or kay Almighty Father? Na for all eternity? Nasa sa inyo naman ang decision eh.
Verse 52, therefore, behold, the days are coming, says the Lord, that I'll bring judgment on her carved images, and throughout all her land the wounded shall groan. Though Babylon were to mount up to heaven, and though she were to fortify the height of her strength, yet from me plunderers would come to her. Galing sa akin yung mga plunderers, sabi ni Almighty Father, sisirain ko sila. Though she were to fortify the height of her strength, kahit malakas siya, palalakasin niya yung sarili niya, kung ano-anong mga gagawin niya, na mga plano para lumakas ang mundo na to, hindi masira. May mga goals ang mundo na to para to promote yung population hanggang ganun lang, hindi dadami ang tao. Tingnan mo, salbahe ang tao, ayaw dumami ang population. Bakit? Greedy kasi. Ha? Alam nyo ba yon? Yung population control. Greedy ang tao, ayaw nilang dumami ang tao. Gusto nila sila lang. Ang yumaman sa mundo na to. Samantalang ang utos ni Almighty Father, go forth and multiply, magpadami kayo. Dahil maraming blessing si Almighty Father. Pero ang tao, dahil selfish, ano ang nangyayari? Promote kayo ng population control. Depopulation. Meron pa, yung ano lang, i-add ko lang, nabasa ko. Gusto niyo ba ilagay ko yung link? Sino ba kausap ko? Ini-injection niya. Nilalagyan niya ng bakulam. Mga bata ang babae, 9 to 14 years old. Para hindi magkaroon ng anong nilalagay niya sa mga bata? Na bakulam. HPV vaccine, nilalagyan niya sa mga bata. 9 to 14 years old. Ang panakot ninyo para hindi ka magkaroon ng cervical cancer. Bakit hindi nyo ituro? Huwag ka makikipag copulate sa hindi mo asawa. Bakit hindi lang ituro ninyo? Bakit hindi yung tama ang ituro ninyo? Ang pinopromote nyo ngayon, para hindi ka magkaroon ng sakit kahit marami kang partner, hindi ka magkakaroon ng cervical cancer. Yun ang ibig sabihin dito eh. Bakit hindi nyo promote? Huwag kayo makikipagtabi sa mga tao na hindi ninyo asawa. Yun ang ituro ninyo sa tao. Sa mga babae, kahit sa mga lalaki. Asa na ang morality ng mundo na to? Asa na? Sasaksakan mo ng gamot yung tao. Uunahan mo. Ang baby, pagpanganak, malinis na malinis yan. Tapos lalagyan mo ng mga gamot. Tapos ito mga batang babae na wala pang kaalam-alam tungkol sa kung anumang mga cervical, sasaksakan mo ng gamot. May mga side effects to. May mga times na baka itong mga babaeng to, ng mga batang to na nilagyan na ng mga bakulam, hindi na to magkakaanak. So ano yun? Population control. Kunyari, it's for the good of the society. Pero hindi, it's selfishness, greediness of those who are in power. Promoting promiscuity. So, ang mundo talaga na to, Babylon talaga. Sodom and Gomorrah. Kaya ang gagawin ng Almighty Father, though Babylon were to mount up to heaven, though she were to fortify the height of her strength, yet from me plunderers would come to her. Sisirain ni Almighty Father. Yung mga ginagawa ninyong kalokohan. Kasamaan ng mga tao.
Verse 54, the sound of a cry comes from Babylon, and great destruction from the land of the Chaldeans. Sisirain ni Almighty Father. Magpasalamat tayo ngayon. Nag-iintay pa si Almighty Father na mga babalik sa kanya ng mga tao. Meron pang babalik ng mga tao kay Almighty Father. Merong titiwala kay Jesus Christ. Inaantay. Kaya hindi pa dumating si Jesus Christ. Hindi pa nangyayari ito. Verse 55, because the Lord is plundering Babylon. Sisirain ni Almighty Father. Tatanggalin niya lahat. Ang mundo. Naintindihan ba ninyo yung galit ni Almighty Father? Sa ginagawa natin sa kapwa-tao natin, yun ang dahilan. Dahil sa ginagawa natin dito sa mundo, yun ang dahilan. Hindi natin ina-acknowledge yung tatay natin. Instead, sinasamba natin kapwa-tao natin, sinasamba natin mga bato. Nakafocus lang sa mundo na to. Kinalimutan natin yung tatay natin, yung gumawa ng kaluluwa natin. Yung gumawa ng buhay natin. Kinalimutan natin. Because the Lord is plundering Babylon and silencing her loud voice, although her waves roar like a great waters, and the noise of their voice is uttered. Walang magagawa ang mga tao pag sinira ni Almighty Father ang mundo. This is a warning. Ilang beses nagbabasa tayo ng Bible, ang daming warning ni Almighty Father dito. Kaya walang magdadahilan na sasabihin, hindi ko alam, hindi ko na-inform. Yung mundo na to, no, merong yung law na binanggit natin, di ba dati, na kahit hindi mo alam ang law, pag nagawa mo yung kasalanan na yon, makukulong ka, mahihirapan ka. Si Almighty Father, hindi nga, pinapaalam niya sa atin, binabroadcast niya sa atin. Kaya meron tayong Bible, pinapaalala sa atin. Wala kay Almighty Father, ignorance of the law excuses no one. Hindi. Sinasabi lahat ni Almighty Father sa atin para hindi tayo maging ignorant. Pero anong ginagawa natin? We ignore the warnings of our Father. We ignore Jesus Christ. Verse 56, because the plunder comes against her, against Babylon. Sino ba yung plunder? Ipapadala ni Almighty Father ang plunder. And her mighty men are taken, every one of their bows is broken, for the Lord is the God of recompense. He will surely repay. Ano ba yung recompense? Punishment. God of retribution. No? Retribution, castigation, wrath, justice, vengeance. Sasabihin niyo, akala ko ba mabait si Almighty Father? Mabait si Almighty Father. He is good. Lahat ng bagay na magaganda, mabubuti galing kay Almighty Father. Pero pag ang tao wicked, ibibigay ni Almighty Father kung ano ang nararapat sa kanya. Anong nararapat sa taong wicked? Wickedness. Dahil si Almighty Father, He is holy. Hindi siya pwedeng makipag-mingle sa wickedness. Kaya niya nga itinapon si Lucifer, di ba? Pinaalis niya si Lucifer. Dahil si Lucifer, he's wicked. Ngayon, ang tao gustong wickedness. And so, kung saan nyo gusto ng wickedness, kung saan tinapon si Lucifer, doon din ang mga tao na gusto ng wickedness. Sama-sama kayo. At yung mga tao nagtitiwala kay Almighty Father, nagmamahal kay Almighty Father, nagtitiwala sa Kanya, yung may pananampalataya sa Kanya at saka kay Jesus Christ, doon kay Jesus Christ, kay Almighty Father, mananahan. May choice tayo. Ang tao may choice. He will surely repay. Our Father will surely repay. Gagantihan tayo kung ano ang dapat sa atin.
Gagalitin ng mga tao si Almighty Father. Tapos sasabihin ng mga tao, masalbahe pala si Almighty Father, bakit niya tayo paparusahan, bakit niya tayo papatay? Ginagalit ninyo eh. Ginagalit natin kasi eh. Kung yung tao, di ba ginagalit mo? Siyempre, lumabas na ang totoong ugali, masama pala eh. Hindi, ginagalit mo eh. Hindi mo sinusunod yung yung law ni Almighty Father. Paano ka? Dapat sundin ang law ni Almighty Father na siya ang creator. So, susunod tayo, magpapasakop tayo sa tatay natin. Wala tayong magagawa kundi magpasakop sa tatay natin dahil yung plano niya sa atin maganda. Yung sarili nating plano, pangit. Dahil yung plano ni Almighty Father, para sa lahat yun. Yung tayo, yung plano natin, puro kasakiman, puro greediness, puro paakin, puro pakabig. Verse 57, and I will make drunk her princes and wise men, her governors, her deputies, and her mighty men. And they shall sleep a perpetual sleep and not awake, says the King, whose name is the Lord of hosts. Inulit-ulit ni Almighty Father. Hayaan niya maging lasing sa power, lasing sa kayamanan ng mga tao. Akala ng mga tao, mayaman na ako. Hindi mo alam kung anong gagawin sa inyo, Almighty Father. Perpetual sleep, not awake. Pag perpetual sleep and not awake, second death yun. Sabi ni Almighty Father, whose name is the Lord of hosts. Verse 58. Thus says the Lord of hosts, the broad walls of Babylon shall utterly broken, or utterly bare, and her high gates shall be burned with fire. It will be useless. The people will labor in vain, and the nations, because of the fire, and they shall be weary. Pagod ang mga tao. Useless and futility ang kanilang ginawa. Walang kwenta. Hindi sila nakapag-ipon ng treasures in heaven. Walang nangyari. Anong ginawa nila? Anong inipon nila? Treasure sa mundo na to. Treasure ng kahit wala sila, yung arrogance nila. Yun ang ginawa ng mga tao. Verse 59. The word which Jeremiah the prophet commanded Seraiah, the son of Deriah, the son of Maaseiah, when he went with Zedekiah, the king of Judah, to Babylon in the 4th year of his reign, and Seraiah was the quartermaster. So itong sinulat din ni Jeremiah na to, pinakita niya to kay Seraiah. So Jeremiah wrote in a book all the evil that would come upon Babylon, all these words that are written against Babylon. Pinakita niya kay Seraiah. Si Seraiah ay isang quartermaster. And Jeremiah said to Seraiah, when you arrive in Babylon and see it and read all these words, then you shall say, O Lord, you have spoken against this place to cut it off, so that none shall remain in it, neither man nor beast, but it shall be a desolate forever. Pinabasa niya kay Seraiah. Seraiah means soldier of God. Pinapabasa sa atin ni Almighty Father. Tayo ang soldier ni Almighty Father. Neriah means lamp of God. And Maaseiah means God's work. Nagkataon ba ang mga pangalan na to? Hindi to nagkataon. Inalaw ni Almighty Father ang mga pangalan na to para maintindihan natin. Ang ibig sabihin, the word which Jeremiah the prophet commanded, the soldier of God, the lamp of God, God's work, when he went with Zedekiah, the king of Judah, to Babylon in the 4th year of his reign, and Seraiah was the quartermaster.
Pinabasa niya kay Seraya. Pinabasa sa atin ni Almighty Father. So verse 61, and when Jeremiah said to Seraya, when you arrive in Babylon and see it and read all these words, basahin mo lahat. Sa atin, pinapabasa lahat ni Almighty Father. Kasi tayo ang soldier ni Almighty Father. Mga anak tayo niya. Tayo ang kanyang army. Verse 62, when you shall say, O Lord, you have spoken against this place to cut it off so that none shall remain in it, neither man nor beast, but it shall be desolate forever. Now, it shall be when you have finished reading this book, that you shall tie a stone to it and throw it out into the Euphrates. Sa verse 63, sabi ni Jeremiah, pagkabasa mo ng book na to, kumuha ka ng bato, itali mo sa sinulat na to, at itapon mo to sa river ng Euphrates. 64. Then you shall say, thus Babylon shall sink and not rise from the catastrophe that I'll bring upon her, and they shall be weary. Thus far are the words of Jeremiah. Kaya nakalagay na thus far are the words of Jeremiah kasi nga si Baruch ang tagasulat. So inutos niya si Seraya na itapon ang sinulat sa Euphrates. Kung itinapon ang itong book na to sa Euphrates, bakit natin nababasa ngayon? Maraming copy ginawa si Baruch. Binigyan ng kopya ang mga tao. Ngayon, kaya inutos niya si Seraya na itapon sa Euphrates, sinisimbolize nun na mangyayari itong mga sinabi ni Almighty Father kay Jeremiah. Na gaya ng isang paglubog ng sulat na to or ng scroll sa Euphrates, ganon din lulubog or masisira ang mundo. Dahil nga sa tragedies, calamities, catastrophe na ipapadala ni Almighty Father. So, ibig sabihin, paglubog sa ilalim ng Euphrates, tapos na yung istorya ng mundo. Gog and Magog. Tapos na. Kaya nga tapos na ang istorya ng mundo na to. Ang iniintay, sino ang iniintay? Magdidesisyon ang mga tao. Kanina ba sila? Kay Almighty Father o dito sa mundo na to? Dalawa lang ang pagpipilian. Mundo ba na to? O si Almighty Father? Kasama ni Almighty Father si Jesus Christ. Okay? Kasama ang Holy Spirit. Pero pag pinili mo ang mundo na to, kasama na lahat ng nandito sa mundo na to, ng kadumihan. So, mamimili tayo ngayon. Sa bawat araw na binibigay sa atin ng Almighty Father, i-grab natin yung oras na yon to know our Father, to pray to our Father, to know Him more, to know Jesus. At kung pupunta ka sa trabaho mo, makita sa'yo ang gloriousness ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ na maging ilaw ka sa ibang mga tao. Nang sa ganun, makita ng mga tao yung si Jesus Christ sa buhay mo. Pag nakita ng mga tao si Jesus Christ sa buhay mo, you are a living testament to the people. Sawa na ang mga tao sa mga tao na nagsasalita ng nagpipreach, sawa na sila. Ang gusto ng tao ngayon, makita sa buhay mo. Ipinamumuhay mo ba? Kasi ang daming manloloko ngayon, mga preachers, mga pastors, priests, religious leaders, no? Ang dami. Ang gusto ng tao ngayon, makita kung ipinamumuhay ba yung salita ni Almighty Father. So may responsibility tayo araw-araw. Tayong lahat. May responsibility tayo.
Isipin natin lagi ang tatay natin, si Jesus Christ. Kailangan makita sa akin si Jesus Christ, si Almighty Father. Pipiliin natin lagi araw-araw kasi hindi natin alam ang buhay natin. Baka sa ngayon pipiliin mo si Jesus Christ, tapos bukas hindi mo pinili si Jesus Christ kasi Almighty Father, iba ang ginawa mo, gumawa ka ng kasamaan. Paano ngayon ang kaluluwa mo kung yung time na yun kinuha ka na, tinanggal na yung kaluluwa sa katawan mo? Paano na? Always read the Bible para ma-remind tayo. Talk to our Father, talk to Jesus Christ. Know the power of our Father in Jesus Christ. Kung hindi mo alam yung kapangyarihan ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, hindi ka maniniwala. Pero kung titingin ka sa mundo na to, paano nagawa ni Almighty Father itong mga bagay na to? Our Father is powerful. May mga bagay sa mundo na to na hindi kayang explain. Sino ang makakapag-explain nun? Si Almighty Father. Darating ang oras, magiging kasama natin siya. And we will live with Him. And Jesus Christ. That should be our goal in life. Yun ang ating dream. Kasi yung dream natin dito sa mundo, temporary lang, laging temporary. People fail us. Events fail us. Mga bagay, na-fail tayo. Pero si Almighty Father, si Jesus Christ, they will never fail us. Yung promise ni Almighty Father, yung covenant niya sa atin is a perpetual covenant. Trust our Father. Cling on to the words of Jesus Christ. Nagtiwala. Dapat lagi tayo sa tatay natin. Magtiwala tayo. Have faith. Matuto tayo sa mga tao. Nakikita natin, matuto tayo. Hindi tayo iiwan ng tatay natin. Kung may mga tao na nang iwan sa atin, yung tatay natin hindi tayo iiwan. Isasama niya tayo. Kung nasaan siya, nandun din tayo. Kung nasaan si Jesus Christ, nandun din tayo. Thank you, and God loves us all so much.